May mga araw at gabi, masama ang panahon. May mga pagkakataon, mahirap matulog dahil paghiga mo sa iyong higaan ay gumugulong ang iyong katawan at sobrang sakit sa ulo kapag kulang ang iyong tulog at hindi makakain. So lalong-lalo na kapag iniisip mo malapit na ang iyong duty at wala kang kain, so wala kang choice kasi kailangan mong gampanan ang iyong trabaho at kasama sa mga kontrata namin yung mga seaman. May mga pagkakataon din minsan ang gagawin mo ay magbantay ng iyong mga gamit sa loob ng kabina dahil may mga pagkakataon lalo na kapag sobrang lakas ng alon, ang mga gamit mo sa kabina is gumugulong din o di kaya naman ay maiingay gawa sa alon. At may mga pagkakataon din na pagkagaling mo sa trabaho or galing ka sa katulad ko, isa akong oiler, pagkagaling ko sa makina at pagpasok ko sa aking kabina ay magugulat ka na lang dahil yung mga gamit mo is kalat-kalat na or mga naggugulungan dahil sa lakas ng alon. May mga pagkakataon naman habang ikaw ay naka-duty or nasa trabaho, malalim ang iyong iniisip, lalong-lalo na kapag ikaw ay nag-iisa or walang kasama sa trabaho. Minsan mapapaisip ka na lang, dapat pala ibang kurso na lang yung kinuha ko nung nag-aaral pa ako. O di kaya naman, ano kaya magandang business ang pwede gawin pag uwi ko para kahit papano, hindi ako malayo sa pamilya ko. Para magkakasama na lang kami. So yan lagi yung mga nasa isip at pinapangarap naming mga marino, lalong-lalo na kapag masama ang panahon. Pero may mga kasabihan nga kaming mga marino, alon ka lang, mawawala ka din. At hindi matitinag yung aming mga pangarap para sa aming mga pamilya. So may mga araw din naman kaming mga marino ay nagiging masaya din habang nasa gitna ng dagat at masaya nagkukwentuhan, nagbibiruan o nagkakainan. Dahil sa kontrata namin mga seaman, kapag maganda ang samahan ng mga crew ay mabilis matapos ang kontrata dahil unang-una magaan magtrabaho sa araw-araw at hindi mo napapansin na tapos na pala ang iyong kontrata. Pero asahan mo kapag magulo sa isang barko at hindi magkakasundo ang mga crew, asahan mo ang tagal ng isang kontrata. Pero para sa akin, ang maging isang seaman, hindi ko masasabi na masarap o maganda. Pwede ring oo at pwede ring hindi. Kasi may mga araw na kahit masama ang pakiramdam mo, ay kailangan mo magtrabaho para magampanan mo ang iyong responsibilidad sa barko. Mapaaraw man o gabi, ay kailangan mo magtrabaho, lalong-lalo na kapag may mga emergency na kailangang tapusin. Ang buhay ng isang seaman sa barko para sa akin ay sobrang mahirap kasi unang-una, malayo ka sa pamilya mo. Hindi ka pwede mag-enjoy habang nasa barko ka. Kasi trabaho yung pinunta mo, kaya ka nasa barko. Kasi once on board ka na sa barko, ay asahan mo. Andyan yung homesick, stress. Kasi sa barko, ang tanging pahinga mo lang ay yung matutulog ka after ng trabaho mo. Pagising mo, trabaho ulit. So doon lang umiikot ang buhay ng isang seaman. Trabaho, matutulog, kakain, sa loob ng buong kontrata. Pero sa kabilang banda, masaya din naman. Unang-una, nabibigay mo sa pamilya mo ang maayos na buhay nila at magandang kinabukasan. Sa madalit sabi, ang buhay ng isang seaman ay mahirap na malungkot at the same time masaya. Sabihin na natin nakakarating sa iba't ibang bansa na libre na hindi gagastos para sa ticket sa eroplano. Pero para sa akin, hindi sapat yung marami na pumuntahan na bansa ang isang seaman. Kasi unang-una, kapag nasa port ang isang barko, minsan wala ding oras para mag-enjoy sa mga lugar na pinupuntahan. Pero minsan, may mga pagkakataon din naman nakakalabas sa isang country na napuntahan ang isang seaman. Kahit na oras lang yung pwede ka makalabas. At kailangan mo rin bumalik agad dahil pagbalik mo sa barko ay kailangan mo gampanan ulit ang iyong trabaho. May mga pagkakataon din lalong-lalo na kapag nagkaroon ng problema
ang isang barko, minsan ay wala tulugan para maayos din agad yung problema. Sa madalit sabi, kapag nasa barko ka, ay anytime ka kailangan magtrabaho, hindi katulad sa land base na malaki ang pagkakaiba. Sabihin na natin malaki ang sahod ng mga seaman, pero hindi alam ng karamihan, sa bawat trunk sa barko ay may kanya-kanyang responsibilidad na ginagampanan araw-araw na hindi mo pwede baliwalain dahil ang unang-una, once palagi mo mapabayaan ang iyong trabaho, ay pwede ka pauwiin ng isang shipping company. Pero bakit nga ba sa panahon ngayon ay napakarami pa rin kumukuha ng kursong seaman sa Pilipinas? Dahil nga ba sa in-demand ngayon ang mga seaman sa Pilipinas, kaya marami pa din ang gustong makapagbarko at makasakay na alam naman ng karamihan ay hindi ganong kadali maging seaman. Na pagdating sa barko ay kailangan maging matatag at matibay ang katawan sa anumang uri ng trabaho sa barko.